Ang araw po sa bawat isa at gayon din po sa mga nasa online, pinagpalang araw po sa inyo. At pwede po ba ninyong batiin din ang inyong katabi ng pinagpalang hapon? Ayan, at doon naman po sa mga nasa online, kung ano man ang oras ninyo, dalahin ko pong kayo po ay pagpalain din ng Panginoon Diyos. At siyempre, ang pagpapala po para sa ating lahat. Sabi nga ho sa Bible, everyone must be blessed. The Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Di ba? Ang sarap po nun, ano? Parang that is the very heart of God for everyone that He loves. No? Yan po ang hangad ng Diyos. Ngayon po, tayo po ay nabubuhay na po sa panahon ng mga AI. Napansin niyo po ba yan? Kaya tamang-tama po yung ating series, Real Talk, Real Walk. Kasi kung mapapansin ninyo, pag sinabi niyong AI, Artificial Intelligence. So ano pumapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung artificial? Ha? Ano pa? Fake. Pag sinabi mo artificial, siyempre artificial, hindi totoo, hindi natural. Di ba? Artificial eh. And alam niyo po ba, habang lalong gumaganda itong AI na to, lalo nag-a-advance yung technology, magugulat po kayo. Talagang sobrang galing na ho nila. Ngayon, hindi pa medyo rough pa eh. Pero pag yan ay talagang tumindi na, some people will find their authorities sa artificial intelligence at hindi sa katotohanan ng scripture. Nakakatakot, di ba? Kaya be very careful kasi sa panahon natin ngayon, hindi lang yung mga AI, but we're already living in a world of scammers. Napansin niyo ba yan? Na parang they claim something and yet ibang-iba sa katotohanan. What I'm trying to say, sometimes the presentation and the claims they have are entirely different from the truth. Okay? So, ganun din no, sa buhay natin. Now, alam nyo ba, kahit sa mga tao ngayon, nakakatakot na kasi parang hindi mo na alam kung sino yung totoo eh. Parang doble cara na. Alam nyo na kung naiintindihan yung ibig sabihin ng doble cara? In English, two faces. Di ba? Tapos sa Tagalog, ay dalawang mukha. Sa Espanyol, doble cara. Okay ba yan? So, balik tayo dito. Mayroon pong isang mama na mag-couple sila, dumaan sila sa drive-thru. Ito'y nangyari sa Long Beach, California, pero hindi doon sa Jollibee. Pinakita ko lang yan para maintindihan nyo, nag-drive-thru sila. So bumili sila ng isang bucket ng manok at nilagay sa supot at pagdating na sa picnic area, pagbukas nila, di kain na sila ng manok. Nagulat sila na meron doong bag. Yung bag na yun yung napagbentahan sa umaga. Kasi nga, parang shifting. So yung napagbentahan, nandoon din. So itong mga lalaki naman, dahil napakatapat naman niya, yung bag, binalik niya, pumunta ulit sila doon sa tindahan. Sabi niya, isinasauli ko ito. Yung panamang manager, nung nakita niya yun, talagang sobrang mahihimatay na sa tuwa. Kasi nahihimatay na nga siyang hindi niya mahanap yung pera. At nung makita na may binabalik sa kanya ng mama, nahihimatay naman sa tuwa. Di ba? Ito na. Sabi niya ganun, naku, sobrang salamat po talaga. Sa sobrang saya niya, sobrang salamat po talaga. So pag sabi niya ganun, pwede po bang kuhanan ko kayo ng picture nung kasama mo, nung asawa mo kasi kailangan po natin ipakita sa local newspaper kasi kayo po ay isang bayani para sa akin. Sabi, ay wag na. Abay, pa-humble effect ha. Wag na. Sabi, sige na po, please. Tapos binulungan niya, wag na please, hindi ko to asawa eh. Asawa ng iba ito. Alam niyo yung, di ba, ganyan, yung sa mukha, parang tapat eh. Yung pala, ibang katapat. Naintindihan niyo, maraming ganyan. Even among Christians, ibang-iba minsan yung pinapakita na ang bait-bait, pero sa likod nila, ibang-iba. Di ba? Kahit sa minsan, sinasabi lang, Christian sila, pag linggo Christian, pag mamaya, pag uwi na, iba na. Hindi kayo to yung mga umaten sa ibang service. sa 6 o'clock. At least walang katapat. So, minsan, ibang-iba hindi totoo, parang iba yung sa bahay, iba yung sa opisina, yun ang isang malungkot na nangyayari. Kaya nga, nasabi nga nila na minsan, yung mga bata, hindi na tuloy naniniwala sa Diyos kasi sa hypocrisy minsan ng ibang tao. Now, let me just always repeat this, no? Although, para sa mga parents, para sa atin, we need to be very careful that we will not cause any stumbling block to anybody. Ganun pa man, for any one of us, don't rely on people. Always put your trust on Jesus.
Kasi yung tao, tao lang yan. Pag na-impyerno yan, alangan sasama ka pa. Nakuha ninyo, it's a personal encounter with Jesus. Kaya nga, napaka-importante that we need to be truthful. Kaya last week, kung naalala ninyo, if you haven't watched it, panoorin po ninyo. Kaya nga sabi natin, the true salvation, nakita natin yung yaman ng true salvation at may tamang tugon para dito. At mayroon ding resulta. Hindi yan parang, okay, alam ko na, may resulta yan. Hindi pa pwedeng ganyan lamang. Kaya naman, ngayon po, ang ating tatanungin at ating titignan ay ito. Totoo ka ba? Are you real? Ito naman po ay test nung totoong salvation na inaangkin natin. Okay ba yan? Kasi tingnan po ninyo, maging si Pablo, kung naalala ninyo, nakita natin itong talata na to, pero gusto ko lang diinan ngayong hapon. Sabi dito, test yourself to see if you are in the faith. Kung titingnan nyo mabuti, ipinag-uutos. Sabi niya, i-test mo yung sarili mo. I-test mo. Hindi masama yun. Kasi, okay, ako, Christian na ako, tinanggap ko si Jesus. I-test mo kung tama nga. I-test mo. Sabi niya, examine yourself. Di ba, exclamation point po. Parang galit pa si Paul. Examine mo yung sarili mo. Parang gano'n, di ba? Kasi kung ine-express niya, parang ganyan niya dinidiinan. Examine mo inuutos niya yun. Examinin mo yan. Parang ganyan, di ba? Parang, kumbaga sa ano, yung ano. At tinignan ko na, check. Tingnan mo talaga. I-check mo ng mabuti. Baka magkamali tayo. Yun ang sasabi niya. Examine yourself. At hindi mo ba nakikita sa iyong sarili that Jesus Christ is in you? Hindi mo nakikita. Unless indeed, sabi niya, maliban na lamang na hindi ka pumasa sa test. Okay, gusto niyo bang i-test natin ang sarili natin ngayon? Ulitin ko test yourself. Huwag yung katabi mo. I-test mo, ikay sarili. Huwag yung nanay at tatay mo. Huwag yung kapatid mo. Huwag yung kapitbahay. You test yourself. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, I will test myself today. Okay? Itetest ko. At ikaw ang testigo. Now, gusto ko lang maintindihan ninyo. If you want to pass the test, please, help yourself. Huwag kayo madistract ng kung ano-ano. Yung iba sa inyo, tingin ng tingin sa cellphone. Hindi masama kung yan ang Bible ninyo. Ang masama, tingin kayo ng message, wala naman dumarating. Ang tawag dyan, addiction. Na-addict ka na, tingin na. Walang message. Walang mawawala sa'yo kung at least itodo mo yung sarili mo. Naunawaan natin, yung iba mas malala. Nanonood na ng K-drama. Sa cellphone. Lalo na mga magulang. Dinala nyo na rin lang naman yung anak ninyo, nakikinig kayo, huwag nyo sabihin sa anak nyo, makinig ka na lang, ito, cellphone, para wag mo ko istorbohin. Huwag! Anong kino-communicate mo? Yung message na yan, pang matanda lang. Pag malapit ng mamatay. Ikaw bata ka pa, hindi mo pa kailangan to. Kaya maglaro ka lang muna dyan. Mali! Tatandaan ninyo, bata pa lang nakikinig na, natututo. May kinentong sa'yo si Ryan, di ba? Si Ryan na naging founder ng Ryan Wells, doon sa Canada, 12 years old lamang. Dahil nung 6 years old, na-challenge siya, tumulong. Nakuha? O kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Wag mo siyang tulugan. Okay? Okay tayo? Thank you Okay, so tingnan nyo, bakit importante to? Tingnan nyo pakinggan nyo mabuti, bakit importante? Si John, sabi niya, Beloved, huwag kayong maniwala sa lahat ng espiritu. Subalit, subukin ninyo yung mga espiritu na yan to see whether they are, tingnan nyo kung talaga bang sila'y galing sa Diyos. Dahil naglipa na ang mga buhuwad na propeta sa mundo. Ang naglipa na. Parang sabi niya, imagine nyo, dati pang panahon pa ni John yan. Panahon pa nila Pablo. Di lalo na ngayon. Kaya dapat nating itinetest palagi. Huwag kayo masyado nakatingin sa preacher. Kasi ang preacher minsan, tinotoyo din yan At hindi lang yun, minsan, yung tama siya sa simula, gagamitin ng Diablo, biglang tatalikod. Ako mayroon akong pinakikinggan sa, bilib na bilib ako sa YouTube. Bilib akong galing. Sabi ko, ang galing nitong maman to. Nagulat ako, iba na pinaniniwalaan. Sabi ko, nangyari? Parang nagulat ako. So, I have no choice, kundi tigilan ko na yung pakikinig sa kanya. Kasi I need to check. Kaya alam ko, dahil alam ko yung Bible ko. Alam ko yung pinaniniwalaan ko. Because I keep on
testing. Kaya importante yan na we have to ask. Ang problema pa naman, kaya kung sinasabi yan, minsan yung teacher parang tama yung sinasabi, pero may halong hindi tama. Kaya may tama. Naintindihan ninyo? Hello? Kaya nga sa Acts 17:11, tinetest nila, si Pablo na yun, tinetest nila, ini-examine ng scripture kung totoo yung sinasabi. Kasi alam nyo, ito mga kasabihan, ang gaganda. Bigyan ko example. I don't care how much you know, as long as I know how much you care. Ganda, di ba? Tama ba? Ang ganda, pero hindi yan Christian. Ang Christian ganito, I don't care if you don't care, as long as I care, because I love God. Amen? Iba ito. I will only give my respect to those who deserve it. Come on. You honor your parents whether they deserve it or not because it is commanded by God. Nakuha ninyo yung difference? Minsan kasi hindi na natin pinag-iisipan. Basta, ang galing ng preacher na yan Hindi totoo. Checkin mo. Pag-iisipan mo. Naalala ko, there was a time, hinahangaan ko rin preacher, sabi niya, sometimes God brings us to something that we cannot, it's beyond us. It's beyond us in order for us to trust God. Sabi ng Bible, no temptation has overtaken you which is not common to man. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. So bakit maganda yung sinabi, seemingly, wow, ang galing. He will give us beyond our capacity. No, the Lord will never contradict His word. Are you following? Kaya you better test. Naintindihan po? Pakisabi mo ulit sa katabi mo, i-testingin mo Ang lalim mo mag-isip Iba na yung isip, ganun ka na. Testingin natin ng sabay-sabay. So, paano? So, isipin nyo mabuti ito. Ito ngayon si John, nakakatuwa, siya na mismo ang nagsabi. Sabi niya, you test. Sabi niya, itong sinulat ko ngayon sa iyong liham, I write these things, sabi niya, itong mga sinulat, I have written to you who believe in the name of the Son of God. Sabi niya, so that you may know that you have what? Eternal life. Sinulat ko to para malaman mo na meron kang buhay na walang hanggan. Sino daw? Yung mga nananampalataya sa anak ng Diyos. So, ibig sabihin, yung kanyang sulat ay patungkol sa pagpapatibay kung ikaw nga ay may buhay na walang hanggan o wala. Meaning, even kung ikaw ba may true salvation o wala. So, ibabatay natin sa liham niya. Medyo mahaba yung liham, pero pipilitin natin kunin lamang yung mga 3 bagay na importante nating malaman sa ngayon. Okay lang? Tapos pag uwi nyo, basahin nyo ulit. Okay lang tayo? Basahin nyo ulit para matest natin. At saka, mas magandang minamaster natin yung sinusulat. Tingnan nyo, sabi niya sa sulat niya, sa simula pa lang. Mula pa sa simula, diba? Sabi ganon, narinig namin at nakita namin ng aming mga mata. Tiningnan namin at hinawakan ng aming mga kamay. So sabi niya, testigo kami rito. Hindi ito katang-isip lamang, hindi ito pinasa ko. Sabi niya gano'n, patungkol sa salita ng buhay. Sabi niya, at yung buhay na ito, nagpakita. Sabi niya, at nakita namin, pinapatotoo namin, at ipinapahayag namin ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nagpakita sa amin. So doon pala makikita mo yung buhay na walang hanggan ay higit po sa mahabang panahon. Ito ay persona. Naku, kasi nagpakita sa amin, nakasama namin, di ba? O tuloy tayo. Sabi niya, yung nakita namin at narinig, pinapahayag namin sa inyo para kayo ay magkaroon ng fellowship sa amin. Sabi gano'n, at totoo nga itong fellowship na ito ay fellowship with the Father, with His Son, Jesus Christ, at ang lahat na ito sinulat ko upang lahat tayo, sabi niya, our joy may be made complete. Sino ba ayaw ng ganun? Sino sa inyo ayaw niyong maging masaya kayong totoo? Diba? Kasi maraming kasihan dito, huwad na huwad Pag nandiyan ka, saya-saya. Pag isa na, ewan ko ba kung bakit type kita? Talaga ka naman pangit. Ganun, di ba? Parang ang lungkot mo na naman, di ba? Naintindihan niyo sabihin? Hello? Kaya minsan titignan mo yan, parang
Pag magkarami kang kasama, masaya. Pag mag-isa ka, ang lungkot-lungkot mo. Pag nanonood ka, saya-saya. Pag ikaw na lang talaga mag-isa, parang ang lungkot-lungkot mo. Kaya sabi niya, sumama ka at maiintindihan mo yung totoong buhay. Kasi yung buhay na ito, nakasama namin. Testigo ako dito. Are you following? That is exactly the very essence of the letter of John. Kaya tingnan natin ngayon yung mga bahagi na yan. So, sa ating pag-uusap, itetest natin yung salvation. Based on the letters of John. Test of true salvation. Anong test? One, yung test of right believing, yung tamang pananampalataya at tamang pahayag ng pananampalataya. At test of righteous living, ito ay pag-test na malaman natin, ako ba'y nabubuhay sa katwiran, di ba? At test of real loving. Tama ba? Totoo ba itong pag-ibig na aking nararamdaman? Kasi hindi ito, beyond ito sa ating mga pakiramdam. May katotohanan ng pag-ibig. Are you following? Now, so iyon pong ating titingnan. So tingnan natin ulit. Balik tayo. Simulan natin sa test of right believing. Sabi niya, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Lahat ng naniniwala na si Jesus ang Kristo. Nakuha niyo ba? Ang Kristo ay ipinanganak sa Diyos. And whoever loves the Father, loves the child born of Him. So nandun pa lang, makikita mo na kaagad yung dalawang test kaagad. Yung loving at saka yung sabi niya, kapag talagang mahal mo ang Ama, mamahalin mo yung anak na pinanganak sa Kanya. Ngayon, tanong, are you born of God? So, anong ibig sabihin yan? Sabi niya, whoever believes that Jesus is the Christ, pinaniniwalaan mo si Jesus yung Kristo. Mamaya, papaliwanag ko ha. Balik ko muna tayo dito. Bakit kamo? Marami nagsasabi, naniniwala ako kay Jesus. Naniniwala ako kay Jesus. Wait. Huwag kang muna masyado magbadali. Kasi sabi ni Paul, natatakot ako na ikaw ay malinlang ng ahas tulad ng pagkakalinlang ni Eva. Sabi niya, ang iyong isip ay mailayo, look at this sa simplicity and purity of devotion to Christ. Pag sinabi mong simplicity and beauty, yung nawala yung kabuuan ni Jesus, patsi-patsi na lang, may dinadagdag. Ano niyo, may dinadagdag, parang si Jesus plus. Parang ganyan. So sabi niya, relax ka lang, sandali. Tingnan niyo for if one comes, pag minaparito at nagturo ng panibagong Jesus, pwede pala yun. Jesus din ang tinuturo, pero ibang Jesus. Jesus de la Peña. Di ba? Nakuha niya ibig sabihin? Meron palang ganun. Tapos sabi niya ganun. Sabi, whom we have not preached, hindi namin tinuro sa inyo. You receive a different spirit, which you have not received. Or a different gospel, which you have not accepted. You bear this beautifully. Kasi ang unang tamang pananampalataya, hindi yung pananampalataya lamang. Yung tamang object ng pananampalataya, si Jesus. Pero ang tanong, sinong Jesus? Are you following? Kaya, yun ang titingnan natin. So balik tayo kay John. Sabi ni John, who is the liar? But the one who denies that Jesus is the Christ. Now, balikan na natin ngayon. Yung the Christ, ang ibig sabihin niyan, the anointed one. Ito yung pinangako ng Diyos na magiging tagapagligtas ng mga kasalanan. Kaya si Jesus, ang ibig sabihin niyan, Joshua is Savior. Yung Kristo naman, meaning He is to be your Lord. Hanggat hindi mo inaangkin, kasi marami, sasabihin nila, si Jesus, ano lang yan, mabuting tao lang yan, preacher, naniniwala naman sa Kanya, pero hindi siya Panginoon. Andiyan pa kayo? Hello? Para ako nagsasalta mag-isa. Di ba? Parang nakuha ninyo, parang, hindi, okay na si Jesus, ano yan, Savior, pero, Panginoon, hindi. Teka. Sabi niya, whoever, sabi niya, yung pag tininggi mo, yung Panginoon, parang, ay sinungaling ka. Nakuha niya. Sabi niya, whoever denies the Son does not have the Father. The one who confesses the Son has the Father also. Parang ganito. Imagine yourself na ikaw ay, wala naman sa atin sa Pilipinas CIA, no? Halimbawa CIA ka. And you have an assignment. Parang sa CIA, sa ating mga Tagalog, para maintindihan natin, tik-tik. Hindi yung tik-tik na binabasa ng mga lalaki. Hindi yon, masama yon ha. Huwag kayong magbabasa ng ganon. Ito yung mga spy. Ha? So somebody came to you and sabi, I have a very important information. Ganyan. Ngayon, maniniwala ka ba kagad? Sabi mo,
Sino ka? Obviously, you will only believe that this person is legit. Kasi nakilala mo lang eh. If your boss already gave you, sinabihan na sa'yo ng boss na, o ito ha, makikita mo to, maman to, makikipag-usap sa'yo, kasing taas mo, 6'5". At ito, medyo manipis ang katawan. At ito, ganito ang itsura niya. Ha? Ito, at bibigyan kanya ng importanteng information. Tama ba? So, medyo sabi mo, pag nagpakita sa'yo, ito nga yun. And alam niyo bang si Jesus, hindi siya naparito ng ganun-ganun na lamang. Siya ay naparito, sinabi na ng Panginoon Diyos kung sino yung aabangan. Bibigyan ko lang ng sample, tingnan nyo. Ano sinabi? Nababasa nyo ba? Sobrang liit no? Pero parang pikit na pikit kayo, parang tinititigan nyo talaga eh. Okay, so, sabi niya, ito ang palatandaan. He would be conceived of a virgin. Ang magpapanganak sa kanya, hindi makikipagtalik pa sa lalaki. Wala pang pakikipagtalik sa lalaki, mabubuntis siya. Amazing, no? At siya ay mapapanganak sa bayan ng Bethlehem. At siya ay darating eksakto 483 years after the decree was issued to allow the Jewish people to rebuild the walls of their besieged city. At magpapagaling siya ng mga bulag at mga bingi. Ay, tama ba ako? O tama, bingi. Tama to, deaf, bingi, no? Mute ang pipi. Tama? Okay, good. Now, present himself as Messiah by humbly riding into Jerusalem on a donkey. Apa, totoo to. Yung alam niyo yung panahon ng palaspas. Okay. Be betrayed for 30 pieces of silver. Be unfairly judged and condemned to die. Be abandoned by his disciples. Be rejected by his own people. Nakuha ninyo? Sabi yan, be crucified and as an offering for our sins and be raised from the dead. Wow! Binigyan na kagad ng Diyos in advance ng mga issues na dapat pa na. Kaya sabi ni Peter Stoner, kapag 8 pa lang dyan sa prophecies, out of the 100 prophecies about Jesus Christ, yung 8 matupad lang, sobrang imposible na. Ang probability is 1 to 10, 17 zeros. Are you following? Parang near impossibility. In fact, it is really impossible. Kaya sabi niya, wow! Yan, nangyari kay Jesus. Kaya sabi niya, alam mo na siya yung totoo. Hindi pa sabihin, ako yung Kristo. Pinanganak ko sa Pampanga. Hindi pa pwede yun. O kaya ako yung Kristo kasi tumataya kay sa, sa manukan. Hindi ganun. You cannot just claim anything na ikaw yung anak ng Diyos kasi mayroong palatandaan muna. Yan lahat yan, finulfill ni Jesus. Diba? At historically, they will even prove to us that Jesus Christ rose from the dead. Amazing. Hindi lang yung Gospels, kundi even the secular historians, pinagtitibayan. Kaya nga, praise God na itong pinaniniwalaan natin, hindi katang-isip, hindi lang nagpakilala dahil ang galing niya, nagpapagaling siya. Hindi ganon. Ang galing niya magsalita, hindi ganon. Sinabi na ng Panginoong Diyos mismo, anong klaseng Mesyas ang aabangan. Okay ba tayo? Now, hindi pa natapos dyan. Tuloy natin. Beloved, do not believe every spirit. Test every spirit. Sabi niya, bakit? Paano? By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Ito kasi problema. Sabi niya, yung iba naniniwala, sige, galing siya kay God. Talagang siya yun. Pero hindi siya naging tao. Kasi pag naging tao siya, magiging makasalanan na siya. Kaya itong Jesus na to, hindi pwedeng Diyos lang. Naging tao siya. Kaya nga, He has come in the flesh from God. Nakukuha ninyo? Thank you. Diba? Bakit ka mo? Kasi ulitin ko may mga nagpipreach na yung Jesus hindi nagkatawang tao. Ngayon naman, meron din nagpipreach na sinasabi, si Jesus naman tao lang. Dilitong-lito na sila. Papakita ko naman sa inyo to. Paano nangyari yan? Tingnan nyo, sabi niya, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. Di naman siya. And this is the spirit of the Antichrist, of which you have been heard that is coming, and now it is already in the world. Ano sabi niya? Kaya marami na naglipa ng mga Antikristo na tinatangging si Jesus ay nagkatawang tao at tinatanggi naman na si Jesus ay hindi tao. Okay tayo? Yun ang mystery. Kasi sa atin, ang utak, paano mangyayari yun? 100% God, 100% human, paano mangyayari yun? Napaka-imposible.
Now, kaya nga sa Diyos Kasi kung naniniwala ka ng Diyos can do anything, naniniwala ka bang pwede siyang mag-anyong hayop? Sinong naniniwala sa inyo? Di ba? Bakit di ka naniniwala katawang tao siya? Ayon sa kanyang pangako from the Old Testament. Are you following? Hindi kasi ubra, naipaliwanag sa inyo nakaraan, pero uulitin ko na lang. Hindi uubrang siya ay Diyos lamang na hindi siya nagkatawang tao. Kasi ang utang nating babayaran ay walang hanggang kamatayan. At tanging makakabayad niyan, may walang hanggang buhay. Pero hindi niya babayaran kasi kailangan niya i-convert yun. Kaya kailangan niya magkatawang tao para mamatay. At nung namatay siya, hallelujah, nabuhay siya magmuli. Bakit? Kasi ibig sabihin, bayad ang utang. Nagkakaintindihan tayo. So hindi pwedeng, kaya ang tawag dyan ay hypostatic union. Are you following? Parang isa lang. Yan ay isang bagay na hindi kayang gagapin ng isip ng tao, pero dahil sa Diyos, if you can explain everything, then you are God. Nagkakaintindihan po? Balik na tayo dito. Kaya sabi niya, therefore whoever confesses that Jesus is the Son of God, or referring now to Jesus as the Son of God, sa John, if you read the Gospel of John, yung Son of God is claiming equality with God. And sabi niya, God abides in Him and He in God. Are you following? Wow! Siya equal pa siya kay God ngayon. Panibago na naman. Kasi iba naman niniwala, okay, Diyos siya, pero lower God. Pag lower God, ay hindi na one God yun. In 3 person. O kahit na sa Bible, there's only one God. Hindi na pwedeng maging one. Kasi may lower na. 1 and 2. One higher, one lower. But if they are equal in substance, equal in essence, they can be one. As in parang ubas. Isang bugkos, isa lang yun na ubas. Are you following? Hello? Pero marami yun. So kaya yung one, hindi pwedeng basta numerical lang, it's a collective one. Kaya nga, hindi lang basta nananampalataya ka, kailangan tama yung pinananampalatayaan mo. Kasi ang demonyo naniniwala din pero, tandaan nyo naniniwala siya, pero, nanginginig pa, pero hindi siya sa Panginoon Diyos. Demonyo yun. Kaya ito, yung paniniwala, if I believe that He is the Son of God, then if I believe that He is God, now listen, anong klaseng attitude meron tayo? Kaya ano yung claim ni Jesus? When you say, I believe and I receive, you also receive what He claims to be. Kaya ito po, bibigyan ko lang example. He claims that He is God. He claims that nobody can go to the Father except through Him. Wala na ibang paraan. Hindi CCF, hindi anumang beast o anumang CF yan, o anumang grupo yan. Only Jesus can bring us to the Father. Now, ano ba sabi niya? He made Himself equal with God. Basahin niyo lang po, picturean niyo, i-check niyo sa Bible mamaya. He claimed that whoever saw Him saw the Father. When He was given the opportunity to correct the people, treating Him as if He were God, kasi sumasamba sila sa Kanya. He never did, as in He never corrected them. He claimed to have descended from heaven. No, just to show you, He claimed to have the power to raise Himself from the dead. He claimed to be replacing the temple, which was the place known as God's presence and the forgiveness of sin. He claimed to share glory with God before the world existed. No, grabe, He claimed to be sent from heaven. He claimed to be perfectly sinless. Yung claim si Jesus, mind-boggling. Now listen, ito yung challenge. Ang ganda na sinabi ni C.S. Lewis. Kasi handa ko nang tanggapin si Jesus bilang isang moral teacher, guro ng kabutihan. Pero hindi ko siya tatanggapin bilang Diyos. Yan ang isang bagay na hindi dapat natin sinasabi, sabi ni C.S. Lewis. Ang isang tao na simpleng tao lamang na nagsasabi ng mga gantong bagay na siya ay moral teacher pero hindi naman sa Diyos as he claimed to be, anong tawag doon? Sinungaling. Hindi ka mo dapat yan sasabihin mabuti siyang teacher. Sinungaling siya Pero, kailangan mong mamili. Tatanggapin mo ba yung kanyang claim o hindi? Either this man was and is the Son of God, or else, baliw. Or something worse. Hindi pwede, o pwede mo sabihin na siya ay sira ang ulo. You can fall at His feet and call Him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about His being a great human teacher and He has not left that open to us. Pag sinasabi mo lang, magaling siyang guro, then you do not really know and believe who Jesus is. Pero kung siya talaga ay Diyos at Panginoon,
Anong klaseng tao ka ngayon before Jesus? If you truly accept Him as He claims to be. Ulitin ko ulit. Tingnan mo yung katabi mo. Tapos, I will test myself, hindi ikaw. Pero I will ask you this. Anong pagtatrato mo kay Jesus? How do you really treat Him? Do you really see Him as your Lord, as your God, and your Savior? Tingnan niyo sabi ni Jesus sa Luke, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Pag-isipan niyo mabuti. Marami sa atin, we keep on saying, si Jesus, Panginoon ko. Simple action, simple question. Ilan sa inyo nagdi-disciple? Tingnan niyo, ilan? Ang layo, no? Now, I'm not saying na hindi ka pa nagdi-disciple, hindi ka Christian. Pero at least, ang utak mo is going towards that direction because He commanded us, go and make disciples of all nations. Tama ba? Hello? Tingnan sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ano sinasabi niya? If you do believe my authority, if you accept my authority, go therefore and make disciples. Nakuha ninyo? And paano ba mag-make disciples? Go intentionally. Baptize them. Make them be committed to Jesus Christ. And teach them to observe everything that I've commanded you. Then you ask yourself, yung simple at obvious command na ganyan, hindi natin siniseryoso, then we are just taking Jesus as a moral teacher and not as a Lord and as a Savior. Are you following? Hello? Kaya dapat ang heart natin, yun ang direksyon natin. Lord, I want to understand what you want. I want to know what you desire because you are my Lord. Kaya for some reason, kaya ang unang bagay na makikita niyo palatandaan, the moment you understand who Jesus is, bigla ka mai-inlove sa salita niya. For some reason. Kasi nung una, hindi ako Christian, nung una ko mabasa yung Bible, gusto ko itapon eh. Ang bigat, sabi niya, Abraham begat Isaac. Isaac begat Jacob. Jacob begat Judah. Ang bigat nito. Kasi ang English pa noon, napakahirap eh. Bigat-bigat na nga eh. Tinapong ko talaga yun. Pero, for some reason, when I came to know Jesus, I fell in love with His words. Kaya nung hunang hinamon ako sa suntukan, kilala naman ako ng mga kasama ko, yabang mo na, hindi ka na sumasama sa amin sa pagkuha ng mga gamit sa tindahan shoplifters ang itawag. Hindi ka na Sabi ko, hindi na talaga eh. Lalabang ka ba? Ginanon ako eh. Sabi, ang paghihiganti ay hindi sa akin. Ito ay sa Diyos. Yan ang nasusulat. Padre Damaso, ano nangyari sa'yo? Diba? For some reason, bigla ako na in love sa Bible eh. Tapos, hindi ko man sinasadyang i-memorize, nang mapapasok sa isip ko eh. Nakuha ninyo? Talagang, gusto ko siya. Inuulit ko siyang basahin. Alam niyo ba, mula noong nakaraang taon, 2.5 times kong binabasa ang Bible. Hindi ako nagme-memorize, pero pumapasok siya sa isip ko. Hindi ko na-memorize, pero lumalabas siya pag kailangan ko. Naintindihan niyo sabihin? Kasi sobrang natutuwa ako. Sa tagal ko nang nagbabasa ng Bible, lagi ako nakakakitang bagong bagay sa binabasa ko. Nagugulat ako, wow, ang ganda nito. Wow, hindi ko ito napansin noon. Are you following what I'm saying? Kasi nga, you call me Lord, then you desire for you to know what I want. Kasi Lord mo ako eh. Kaya yun ang ibig sabihin ng I receive Jesus as my Lord and Savior. Kasi marami ngayon nasabi, I receive Jesus Christ as my Lord and Savior. They never understood what it meant. Akala lang nila, yun ay ticket para mapunta siya sa langit. Sa totoo lang, you'll never enjoy langit. Bakit? Kasi anong gagawin mo sa langit? Naglalakad ka sa gintong daanan. Yun ang enjoy. Oh, ganda, ginto dito. Kahit saan ka pumunta, pag magandang lugar, sandali mo lang masasayahan. Pagka forever ka doon, ordinaryo na yan, gintong daan. Ordinaryo na yan. Pero alam nyo kung ano nagpapasaya pag naglalakbay ka? Ang kasama mo ang iyong irog na minamahal. Diba? Tingnan mo ang ganda ng mga tanawin. Diba? Maganda, punta ka halimbawa sa iba, ang ganda ng tanawin to. Meron din yan sa atin sa Pilipinas. Ang ganda ng dagat na to, meron din sa Pilipinas. Pero anong nagpagkakaiba? Kasama kita. Di ba pagkasama kita, nalilimot ko ang lahat. And that is exactly what it means to be a Christian. It is a love relationship with God, being the bride of Christ
and Christ as our groom. Kaya ang langit, sobrang ganda. Kaya pag tinatanong sa akin, anong tatanong mo kay Jesus pagdating mo doon? Sisiguraduhin ko, pag nakita ko na si Jesus, hindi na ako makakapagsalita. Naalala ko si Job, ang dami niyang tanong. Nung nakita niya si God, sabi niya, I repent in dust and ashes because of the beauty of God. You just don't understand. Once you see the Bible, doon pa lang ito, foretaste pa lang ito. Sabi ko, God, hindi mo ba hanapin ang asawa mo doon? Hindi mo hanapin ang mga anak mo? Sabi ko, palagay ko pag nakita ko si Jesus, kakalimutan ko sila lahat. Biglang ang saya ng mga babae. Makakalimutan ko na asawa ko. Hindi. Sa sobrang pagmamahal mo kay Jesus, wala ka nang maaalala. Nakuha niyo ibig sabihin, hindi dahil na nagkaroon ka ng amnesia, kundi sa sobrang, ewan ko kung naranasan nyo na yung parang nakalimutan. Naalala nyo nung magkasintahan pala yung mag-asawa? Nakalimutan lang nagko-commute sila. Minsan nakaabang na gano'n, hawak-hawak pa sa baywang. Nag-aabang ng jeep. Naubos na yung mga jeep, di pa sila nakakasakay. Nakakalimutan lang uuwi sila. Naalala nyo, nandun kayo sa jeep? Ewan ko kung naranasan nyo kasi nag-jeep lang ako nung hindi ako mayamang tao. Nakasakay kang ganyan, tapos yung lalaki nakaganyan sa may ng driver ganyan. Tapos yung babae nandito. Nakalimutan lang nasa jeep sila. Hello? Parang katulad na naranasan nyo. Nakalimutan nyo nasa CCF kayo. Natutulog na lang kayo basta-basta. Yung ganyan. Parang you just enjoyed. Nakuha ninyo? And that is exactly yung parang, wow, I just want to be with Jesus. Are you following? Kaya nga, kasabi ng Lord, tingnan nyo ha, everyone, look at the words, everyone who comes to me and hears my words and acts on them, I will show you whom he is like. He is like a man building on a house, who dug deep and laid foundation on the rock. And when a flood occurred, the torrent burst against that house and could not shake it because it had been well built. Ano siya sabi niya? Yung pundasyon ng buhay mo, nakapundasyon na kay Jesus. That's the start of real eternity. And that's the start of a real life. Nagkakaintindihan? Kanina po, as I was doing my quiet time, I read something like, sabi po doon sa aside from the Bible, meron po ako nabasang libro. Sabi po doon, babasahin ko na lang kasi nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Sorry. Dumadaan na din ako sa kang senior moments. Malapit na kasi. Konting panahon na lang, like 10 years? joke lang. Wala sa tsura. Mukha ka ng dati ka pang senior. Now, ito ang pangalan niya. Sabi niya, ang pangalan niya po ay, lumabas ka naman. Come on. Minsan ng Diablo nakikialam din. Pero wag kami ang pag-alala, mas makapangyarihan si Lord. Okay, sabi niya rito, si Roland Hill, talaga sobrang ginamit siya ng Diyos. At the age of 89, he was about to die, nag-preach pa siya. Sabi niya, ito yung part of the preaching. Brethren, time passes very quickly. We're now beginning a new year, which of us will be alive when the year is concluded? Sabi niya, the days of my pilgrimage must be nearly ended. Kasi feeling niya na mamamatay na siya. But my dear brethren, we never begin to live till we live to God. I remember once seeing an old man. I suppose he must have 70 or 80 years of age. And I asked him how old he was. And he looked at me for a time and faltered in his voice, and the tears trickling down his cheeks. Says he, I am 2 years old. Naiiyak pa. Sabi niya, 2 years old? Sir, says he, till a little time ago, I lived the life of a dead man. I never knew what life till I met with the life which is hid with Christ in God. Kaya yung mga na kay Kristo, doon mo palang mabibilang yung edad mo. Tama ba? Kaya doon mo, kasi He is life. Jesus is life. So yung edad mo, kaya ito yung sinasabi ng Lord, that if you confess, it's very personal. Hindi to corporate, na if we confess, no. That if you confess with your mouth, Jesus as Lord, hindi lang basta Jesus, kundi as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kasi naniniwala ka, buhay siya, hindi siya patay, kasama ko siya. Are you following? And He lives with me. Sabi niya, you will be saved. For with the heart, a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth confesses, resulting what? In salvation.
Anong epekto? Righteousness and salvation. Hallelujah. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, listen to this. Ang Christianity, nung nang balik ka sa Diyos, kaya yung totoong paglapit kay Jesus, Lord, ikaw na yung Panginoon, hindi na ako. Hindi na yung ako nagdidesisyon. Kahit gumagawa ka ng mabuti, if you're doing that based on independent from God, wala hiwalay sa Diyos, then you don't understand Christianity. Akala mo lang mabait ka, pero in reality, you're separated from God. Kasi ang totoong paglapit kay Jesus, you're saying, Lord, ikaw na ang Panginoon. Dahil ikaw ang Panginoon, you determine what is good and evil to me. Lord, hindi na ako. Kayo na po masusunod. Kasi maraming tao, sabihin, uy, gumulong ako sa tao. Gumawa ako ng mabuti. Nagbigay ako ng ganito. Pero para kanino? Minsan para sa kanilang sarili. Naalala niyo si Martha? Si Martha, she was preparing food for whom? For Jesus. And yet, nung bandang huli, nagalit na. She was already doing it for herself to prove to Jesus that she loves Him. Pero yung sabi ni Jesus, mali ka, Martha. Alam naman ni Jesus yun eh. Pero this time, she was doing it for her significance, not for the Lord. Di ba minsan ganun din na nangyayari sa atin? We do something, hindi naman para naglilingkod tayo. Hindi naman minsan para sa atin eh, kundi para na lang sa karoon tayo ng sense of significance. Hindi tayo dahil magkaroon ng totoong pa-expression ng ating pag-ibig kay Jesus. Hello? Alam mo, nagugulat ako, may mga ushers tayo, nakakatuwa. Alam mo, wala silang, talagang nakafocus sa Lord eh. Napansin niyo ba pag pumapasok kayo, may bumabati siya, "Hi, pinagpalang araw para sa inyo." Panoorin niyo, bilangin niyo ang sasagot. Pinagpalang araw din sa iyo. Yung iba? Di ba? Ang taray ng dating. Naintindihan niyo sabihin? Parang, wow! These people are volunteers. They love you. They love Jesus. They want to help you, usher you to a good place to sit and sleep later. Di ba? Nakuha niyo ba yun? Pero minsan nakalimutan natin, kapatid ko yan eh. Should I not respect that person? Minsan may mga driver, akala mo kung sino, yung nagtatraffic, hindi lalang may-ari pa ka ng kumpanya yun eh. Pwede kang ang bilhin nun eh. Pero pinaglilingkuran ka, tapos papang sasagasaan pa. Oops. Ano kala niya? Matador? Oh, hindi sila matador. May-ari sila ng mga kumpanyang minsan naglilingkod sila na wala sa kanilang mga itsura because they're doing it for the Lord. Diba? Rerespetuhin mo lang eh. Sa totoo lang, tanungin niyo mga gwardiya. Papasok ako, papakita pa ako ng mukha, "Hello po." But I just want to show them respect. Because I respect them and love them as my brother and sisters in the Lord. Are you following? Now, ito po ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos dyan. Diba? Kaya it's not about us. Kaya nga it requires what? Repentance. Kaya yung preaching lagi may repentance. Kasi yung repentance, it tells us, Lord, from now on, no longer I, but Christ. Nakuha ninyo? Nagbago na, hindi na ako, si Kristo na. Kaya nga sabi ni J.I. Packer, kasi yung repentance, pagbabago. Sabi nga ni J.I. Packer, repentance as we know is basically not moaning, remorse, but turning and changing. Ayoko na, mali yung ginawa ko. Magbago ka. Huwag yung puro ka na lang, mali ginawa ko. Para ka si Judas. Si Judas, nagpakamatay. Mali ginawa ko, nagpakamatay. Si Peter, nanong balik. Yun ang repentance. Bumalik siya kay Jesus. Kaya sa mga preaching, mapapansin nyo, solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Dito na ako mananampalataya. I will follow what Jesus is saying because I believe in Him. Kaya nga, yun ang pinaka-importante. Sabi dito, ulitin ko na naman, but declaring both those Damascus first and Jerusalem and Judea, even to the Gentiles, that they should return to God, performing deeds appropriate to repentance. Kaya tama si Devil Tozer. 1,000 years of remorse over a wrong act would not please God as much as a change of conduct and a reformed life. May pagbabago kasi hindi na ikaw ang masusunod. Si Jesus na. Minsan ayaw mo, pero yun ang gusto ni Jesus, sunod ka by faith. Lord, ang labo, pansinin mo yan. Ayaw pansinin yan, sama ng mukha niyan eh. Galit ako sa kanya. Hindi importanteng galit ka, mahal ko yan. Mahalin mo. Kahit ako, bilang kami mag-asawa, ang ganda ng asawa ko, parang anghel. Pero minsan nagiging parang hulog na anghel. Fallen angel. Minsan, hindi naman palaging anghel-anghel eh.
There was a time, galit ako, ayoko siya tabihan. Ay, galit ako, talagang inis niya sa kanya. At sabi ng Lord, bumalik ka. Tumabi ka sa kanya, mahalin mo siya. Hindi ko, galit ako eh. Hindi ako galit. Ikaw galit ka, ako hindi. Ako na nabubuhay sa'yo. Tama? Opo. Sige, sabihan mo. I love you. I love you eh. Lord naman eh, galit ka. Ikaw galit, ako hindi. So you follow me. I love you. Akala ko tulog na eh. Kasi nakaganyan na, yung pala naka-ready lang. Just in case. Di ba? Biglang bumaling. I'm sorry, I'm not perfect. Di ba? Naku yung sabihin? So, doon mo maintindihan, nga, no? It's not about me. It's about Jesus na. Kaya tuloy, yung mga relationship na aayos. May mga ayaw tayo, ayoko nito. Hindi ko lang papansinin. Pansinin mo. Dahil mahal ko yan. Ganun ba ako magmahal sa'yo? Gusto mo hindi kita pansinin? Pansinin mo. Kaya yan yung sinasabing may reformation. Kaya hindi natin kaya. Kaya nga si Lord na nagsabi, with gentleness. Tingnan nyo ha? Kaya pag huwag mo yung parang harsh, ikaw magsisi ka na! Huwag ganun. With gentleness, correcting those who are in opposition. If perhaps God may grant them what? Repentance, leading to the knowledge of the truth. Kaya minsan, karoon ng sunog sa LA. Minsan, inuhusgahan na natin, yan kasi, mga blasphemous. Be gentle. Ba't hindi na lang natin tulungan? And let them show that our God is real because we show them the love of God. Amen? Minsan, ang dali natin maghusga. Wag na. Hindi natin role yan. Ang role natin is to be gentle and hopefully that God may grant them what? Repentance. Kaya tayo, nung nagrepent tayo, it was God who granted that kind of heart. A soft heart before the Lord. Amen po? And look at the, pasensya na, kailangan kong tapusin. And look at the effect. If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For the testimony of God is this, that He has testified concerning whom? His Son. May patotoo ang Diyos Ama para sa kanyang anak. And the one who believes in the Son of God has the testimony in himself. The one who does not believe God has made him a liar because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son. Ano may testimony niya sa kanyang anak? And the testimony is this. Sinabi niya, ito yung patotoo. God has given us what? Eternal life. And this life is in His Son. Hindi mo makukuha eternal life nang wala yung anak. Nasa anak yung buhay na walang hanggan. And he who has the Son has the life. And who does not have the Son of God does not have life. Kung wala kang anak, wala kang Jesus Christ, wala kang buhay na walang hanggan. Nakuha niyo po, kung hindi si Jesus ang Panginoon mo, wala kang buhay na walang hanggan. Kung ikaw pa rin nasusunod sa buhay mo at hindi si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. Forget it. Yun ang sinasabi niya. Kaya ako ito sinusulat sa iyo para malaman mo na mananampalataya kay Jesus that you may know that you have eternal life. What is right believing? You are trusting and accepting Jesus for He claims to be. He is God and He is our Savior. Amen? Yun ang right believing. Wala yung mga feelings lamang. Feelings come and go. Pero ang tanong, sa reality ng buhay mo, no matter what happens, siya ang Panginoon mo. Amen po? Now, ito po ang karugtong. Punta tayo sa the test of righteous living. Now, kasi bakit? Nakipag-isa ka na kay Jesus, tama ba? Nakipag-isa ka na. O, anong mangyayari? Ito ang mensahe na narinig ko mula sa kanya, sabi ni John. And at sabi ko sa inyo, ang Diyos ay liwanag at sa kanya ay walang kadaliman. Walang kadiliman. At kung sinasabi natin meron tayong fellowship sa Kanya at lumalakad pa rin tayo sa dilim, ay nagsisinungaling tayo. We do not practice the truth. O yan. Nakuha niyo yung buhay. Kung siya dyan yung liwanag at kasama mong liwanag, paano ka maglalakad sa dilim? Imposible. Yung konting posporo lang sa dilim, lumiliwanag eh. Tama ba? Di lalo na yung Diyos na liwanag, tapos mananatili ka sa dilim, imposible yan, parang ganito yan. Kasama may liwanag, tapos text ka ng text sa girlfriend mo na may asawa ka na. Di ba? Okay, nag-attend ka ng service. Christian din ako. Tapos nagnanakaw ka. Kinukuha mo yung bag ng katabi mo. Parang imposible eh. Di ba? Parang yung dilim kasi, tinatago mo yung ginagawa mo, hindi maganda. Kay God na ako, pero minumura mo yung katabi mo pag nakataligod ka. Parang, ang laki ng disconnect. Kay Lord na ako, pagdating sa trabaho,
nandadaya ka sa oras. Ang haba ng break time mo. Tapos magtatrabaho ka na. Overtime pa hinihingi mo. Overtime ka na. Nakanya ibig sabihin, hindi na yun kasi dilim yun eh. Kung nasa liwanag ka, hindi ka magpapatuloy doon. Yun ang sasabi ng Panginoon Diyos. Pero hindi niya sinasabi na hindi ka na magkakasala kasi out of the weakness of the heart. Yung sinasabi niya noon. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. No, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Pero, kaya nga, pagka ang Christian, kinurek. Oy, mali yung ginagawa mo. Hoy, sobra ka naman. Abang nito, judgmental! Pag ganun, hindi mo inaaming makasalanan ka. Pero pag sinabi mo, ay opo, sorry po, patawarin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng hindi ka defensive. Kasi nga, alam mong hindi ka naman perfect. Are you following? Yun ang sinasabi ni Jesus, kung nasa liwanag ka, tanggap mo na kailangan mo mag-improve. Tanggap mo, kasi pag nasa liwanag ka na nakikita mo na, ay may dumi pala ako rito, hindi ko napansin kanina yun ah. Ay, mayroon lang doon dumi ako dito, nakikita ng iba. Kasi part ka na ng body ni Jesus Christ. So sometimes you're being rebuked, you're being, corrected. Hindi ka na nagre-react. Are you following? No. Di naman. Kaya pag sinabi, uy, tulog ka. Hindi ako natutulog nagpe-pray ako. Kung tulog ka talaga. Okay lang naman yun, hindi masama yun eh. Kung may sakit ka, di ka lang matulog, di praise God, nakatulog ka dito. Diba? Look tayo. If we confess our sins, kaya, kung yung confess the word is agree. Mag-agree ka kay Lord na kasalanan yan. Kasi may mga tao, hindi, hinalikan ko siya kasi mahal ko siya. Hindi pagmamahal yan. Last yan. Last. Sobra naman si God. Check mo yung heart mo. Sige nga. Ba't mo siya hinalikan? Last nga. Mag-confess ka. Aminin mo na. Di ba? And sabi gano'n, and look at this. He is faithful and righteous to forgive. Grabe no, ikaw na yung nagkasala, mas makatarungan daw na patawarin ka. Bakit? Kasi bayad na nga yan. Kaya nga, lilinisan ka pa sa kasalanan mo. Paano ko nasabing bayad na yan? Tingnan nyo para maintindihan nyo lang. Babalikan natin yan. Sabi niya, my little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. Di ba? Kasi, di ba, pwede ka na humingi ng tawad, patatawarin ka naman daw eh. Hindi. Hindi yan lisensya. Kaya yung sasabing patatawarin, sinulat ko to para hindi ka magkasala. Parang ganito. Halimbawa, kuya, ano pangalan mo nga? Jomo. Alam mo si Jomo? Nasa pack niya itong katabi niya. Ano pangalan mo? Robert. Nasiko niya ba? Bigla lang. Tapos nakita ko. Tapos sabi niya, sinapak mo. Hindi ko sinasadya. Yung ginawa mo, yan ay sentence to death. Ha? Yun lang. Wala nang kapatawaran. Ha? Papatayin ko na talaga to. Ano ko niyang sabihin? Kung alam mong wala nang kapatawaran, gagawin mo na yung pinakamalala. Bakit ko pa bubuhayin to? At hindi lang siya. Idadamay ko na yung lahat ng katabi. Tama ba? Kasi total, mamamatay naman ako eh. Kaya nga, sabi niya, kung pinatatawad ka, at least you can start all over again. You can now be better. Kaya, I'm writing these things to you so that you will not sin. Bakit? At kung magkasala ka naman, meron tayong tagapagtanggol. Ang sarap no? With the Father. Jesus Christ, the righteous. Ang sasabihin niya, Tay, bayad ko na po siya. Paano ko nalaman yan? He Himself is the propitiation for our sins. Yung word ng propitiation, kumbaga sa Pilipino, padugo. Para hindi magalit mga engkanto. Pero dito, ito yung magpapaalis ng puot ng Diyos sa kasalanan. Binayaran na ni Jesus. Kaya siya yung bilang tagapagtanggol, sabi niya, Tay, bayad ko na po yan. Tay, papakita lang yung kamay niya. Tay, bayad ko na po. Yun ay kung kay Jesus ka. Pero kung hindi ka kay Jesus, for sure, hindi para sa iyo yan. Okay ba yan? Nagkakaintindihan? Kaya naman, anong epekto sa iyo? Sorry dadalian natin ng konti. Yan. By this we know we have come to know Him if we keep His commandments. The one who says, I've come to know Him and does not keep His commandment, again, sinungaling yan. And the truth is not in Him. Naintindihan niyo po? Now, ito mabigat. No one abides in Him sins. No one who sin has seen Him or knows Him. The little children, make sure no one deceives you. Huwag kayo magpapalin lang, sabi niya. The one who practices righteousness is righteous, just as He is righteous. Tingnan tuloy tayo Sabi niya, by this the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. Pag-isipan niyo, dalawang pamilya lang sa mundo.
anak ng demonyo at anak ng Panginoon Diyos. Sabi niya, pag anak ka ng Diyos, ang direction mo, righteousness. Pag anak ka ng demonyo, hindi ka makikinig sa Diyos. Ngayon, huwag niyo namang awayin yung asawa. Ay, anak ka ng demonyo! Huwag ganon, huwag ganon. Kasi, remember, with gentleness, we deal with those who oppose us. Tama? So that may God may grant them what? A heart of repentance. Are you following? Kasi ang punto dito, kung talagang sa Diyos ka, huwag kang magpapalila. Kasi marami ngayon nagtuturo na okay lang magkasala ka lang magkasala. Meron pa ako naalala eh. Sweetheart, nandaya ako sa office. Hallelujah. Praise God. Buti na lang, grace ni God, pinatawad ka na. Okay lang yan. Tuloy mo. What? Hindi mo naintindihan ang grace ng Diyos. Ang grace nanumbalik ka nga sa Diyos eh. Kung baga nakipag-ayos ka na sa asawa mo, ay, hindi mo na uulitin yung ayaw ng asawa mo. Nakuha ninyo? Kaya yun ang punto ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayo magpapalinlang. Pero, paano yan? Paano ko nalaman? Paano kung nagkakamali ako? Alam mong anak ka ng Diyos. Alam niyo bakit? Didisiplinahin ka eh. For whom the Lord loves, He disciplines and scourges every son whom He receives. Tama ba? Didisiplinahin ka ng Lord. Imposible hindi. Naalala ko nung hindi pa ako Christian, ang yabang ko magmaneho. Mayabang pa rin ako ngayon. Kaya lang, medyo iba na ng konti. Minsan, nagdadrive ako, pinag-drive ko yung kaibigan ko, Mercedes-Benz. Tapos siningitan ako ng jeep. Dati ako jeepney driver. Sabi ko, kala mo, ikaw lang marunong. Inano ko rin, pininahan ko. Dumikit sa niya, doon sa side mirror. Ang haba ng linya sa Mercedes-Benz. Yung kasama ko, yung may-ari, tahimik lang. Hindi niya ako pinagalitan, tahimik lang. Pero ako, parang ang ingay ng boses ng konsensya ko. Ano ka, bayad ka kayo, bayad ka ngayon. Di ba? Sabi ko, Lord, bakit naman ganun? Minsan lang agad-agad naman. Tapos iyak talaga ako sa Diyos, humingi ako ng tawad. Tapos sabi ko sa kaibigan ko, pare, babalik ko sa iyo mamaya, ayusin ko lang muna to ha. Ako na magpapaayos. Sige lang. Sabi ko, paano ko ito papaayos? Mercedes-Benz ito. Ang laking halaga nito. Namumblema talaga ako. Tapos nag-pray talaga ako, Lord, patawarin niyo na po ako. Tulungan niyo po ako, maayos ko to. Wala akong pambayad dito. Lord, maawa kayo. Ang bait ng Diyos. Sabi niya lang, sige, linisan mo na yan. Lagyan mo ng wax. Linax ko, nawala yung itim. Nawala. Sabi ko, hallelujah, pwede ko nang gasgasan ulit. Hindi ganun. Sinauli ko, saya-saya ko, wala akong ginastos. What I'm trying to say is this, didisiplinahin ka ng Lord eh. Minsan nga sabi ng asawa ko sa akin, yabang-yabang mo. Alam mo pinag-pray, hindi ka magkakapera. Ang tagal, wala akong pera. Disiplinahin lang. Bakit? Sabi sa kanya, pareho na tayo walang pera. Maawa ka na, patawarin mo na ako. Naku, yung sabihin. Kasi nga, ang Diyos nagdidisiplina pag mahal ka eh. Kasi tingnan nyo, kayo ba? Ako, anak nyo, hindi ko didisiplinahin. Papabayaan ko lang yan. Hindi ko ba anak yan eh. Pero dahil anak ka, didisiplinahin. Kasi sabi niya, it is for this that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom this father does not discipline? But if you are without discipline, of which shall become partakers, then you are illegitimate children. Kaya pag di ka dinisiplina ng Lord, gawa ka ng kasalanan, umuunlad ka pa, kabahan ka. Kabahan ka. Bakit? Baka pinasasaya na ang buhay mo dito sa lupa para pag sa impyerno, sulit ka. Ano ka nyo? Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, for they disciplined us for a short time, as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. All discipline for the moment seems not to be joyful. Totoo yan. Hindi masaya. So, yet to those who have been trained by it, afterwards, it yields the peaceful fruit of righteousness. Kaya ang buhay ng Kristiyano, lagi nagre-repent eh. Lord, patawarin niyo po ako. Lagi na siya nagre-repent. Kasi nga, kung hindi ka magre-repent dahil sa mga nakikita mong pagbabago kailangan mangyari sa'yo, hindi ka na mag-grow. Ayun, nanintindihan po? Kaya ang Christianity, alam niyang makasalanan siya, but he can easily come to his Father because hindi naman magbabago yung relationship eh. Parang ganito, yung mga anak ko, minsan, mababait yan, mga anghel yan eh. Pero hindi din sila laging tama. Minsan, nakakainis din sila ha. Pero pag nainis sila sa akin, sarang hindi kami mag-uusap. Yung fellowship namin na break, pero yung relationship hindi magbabago. Tama? Kaya naman, babalik at babalik pa rin kayo. Kasi, pamilya ko yan eh. Are you following? Ganun din sa Panginoon Diyos. Didisiplinahin ka ng Lord, parang ang layo ni Lord. Lord, ba't parang layo mo? But the moment you realize what's causing the barrier, you will repent. And the fellowship is being restored. Amen?
Praise God. And now, finally, hallelujah. The real test, real love. Loving, real loving. Bakit ko real loving? Tingnan nyo. Beloved, let us love one another. For love is from God. And everyone who is loved is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. Alam nyo, nakakalungkot, no? Minsan mga Christians, they claim to be Christians, pero pagka nagkagalit sila at hindi sila nagkaintindihan, hindi na sila magbabatian. Ano lang, yung dating close, biglang magiging civil na lang. Tapos wala na. Bakit? Ayaw na nilang magmahal. Kasi ang opposite ng love, hindi naman hatred eh. Indifference. Yung apathy na tinawag. Apathy, ganyan. Apathy yun. Apathy yun. Iba yun. Yung apathy, yung wala kang pakialam. Diba? Yun yung sabi sa 1 John chapter 3. Yung parang, alam mong gutom, hindi mo tinulungan, wala kang pakialam eh. Wala kang pagmamahal. Ibig sabihin, yun ang opposite ng gano'n. Kasi sabi ng Lord, minsan, hindi mo pinapansin, pag kinakausap ka, hindi mo inintindi, kasi nga wala ka ng quote-unquote pagmamahal. Can you imagine, Christians tayo, hindi dugo ng magulang ang dumadaloy sa atin. It is the blood of Jesus Christ that was shed on Calvary. Kaya sabi ng Lord, hindi ka totoo kung hindi ka nagmamahal sa iyong kapatid. Are you following? Imagine kung magkapatid na kayo, tapos pareho pa kayong Christian, tapos hindi kayo nagpapansinan, nag-away lang kayo dahil sa mana. Naku po, bigay mo na yung mana sa kanya. Mas importante ang relationship. Biro mo, magkakapatid, sasabihin mo kapatid, tapos niloko mo, hindi mo binayaran ng utang. Magsisi ka na. Kasi kung talaga sa Panginoon ka, hindi mo tatakbuhan ng utang mo. Kasi kapatid mo yan eh. Biro mo, nagdurusa yung kapatid mo dahil sa kagagawan mo. Nakuha niyo yung sabihin? Kaya nga, may totoong pagmamahal. God is love. Tingnan bakit? We love. Hindi natin kaya magmahal. Because He first loved us. If someone says, I love God and hates his brother, he is what? A liar. For the one who does not love his brother, whom he has sinned, cannot love God, whom he has not sinned. Imposible. Now, pasensya na kayo ha. Lagi naman talaga ako nag-overtime hanggang 5 o'clock. Pero, kasi importante ito eh. Pakinggan nyo itong testimony ito. Pakita nyo how the Lord, yung tao na nagpasakop kay Jesus at biglang matatransform your heart para magmahal. Gusto niyo makita? Pakinggan natin. Video. A blessed day to everyone. My name is Gian. I grew up having hardworking and loving parents. They are both in the showbiz industry, and I am blessed to say that they've raised us focusing on God and family. When I was in grade school, my dad was called to serve for government. Being exposed to this line of work and calling was not easy for me. I remember when I was in college, it brought a lot of challenges to our family. There were a lot of attacks being thrown our way, and I remember my dad would always say, when you're doing something good, expect to be attacked. When you are doing something good for God, expect to be attacked viciously. Seeing all these, I despised politics. I didn't want to have anything to do with it. After I graduated college, there was an open door to either join showbiz or politics. I rebelled. I did not listen to anyone but myself. I started to fulfill my own selfish desires. I wanted to focus on making a name for myself. I made my own plans and pursued becoming a recording artist. I wanted to prove everybody wrong. I did everything my way. A couple of years later, I got my girlfriend pregnant and we had a son. I still continued pursuing my dream even if I couldn't provide for the two of them. I would often tell her, I'll take care of everything. I go where the road takes me. We fought often. I got into bad vices. I gave into the ways of the world, all the while thinking it would help me escape my growing depression. We eventually got married, but on our second year anniversary with 2 kids, she found out I was unfaithful and wanted to end our marriage. I tried to win her back, but nothing worked. My depression kicked in again and I wanted to end my life. Both times, my wife stopped me. On my last attempt, I decided to call my cousin Oyo. I confided in him and said,
ito na yata ang ending ko. But he led me to God. I told him if his God is real, then I want to know who his God is. That night, he took me to his Bible study group. And I met the pastor who was mentoring him. I will never forget what the pastor told me. If you want to fix your relationship with your wife, you have to have a relationship with God. And it all starts with faith. It's not a religion, it's a relationship. He continued on to say that he doesn't know how long it's going to take to fix my situation. It may take years, months, or weeks, but he guarantees that God can and will fix it in his perfect timing. He assured me that God loves me and wants to have a relationship with me. The decision is mine to make. Right away, I desired to have a relationship with God and surrendered my life to Christ as my Lord and Savior. God was so good because while I was working on having a relationship with Him, my wife was also working on her relationship with Him. In 2 weeks, God fixed and restored our marriage. God blessed me with a newfound purpose in life and blessed me with work to provide for my family. This year, we are celebrating our 19 years of marriage with our 6 kids. Praise God. Looking back, God was so faithful. He went ahead of me and allowed all of these to happen because He wanted to mold my heart first before He put me where I am now. In 2010, God opened the door for me to serve Him as a city councilor in Quezon City. I was very reluctant at first. I even said, politics is dirty. Why would I enter to politics when I'm already a Christian? But God put that burden in my heart to answer that call. I prayed hard about it and even talked to our spiritual leaders in church. Then, I decided to give it a try. I really did not want to be in the world of politics, but I also know in my heart that if it's God's will, then it means He wants me to make a difference in the political world. Today, I've been serving God through serving the people in Quezon City for 15 years now, 9 years as counselor and 6 years as vice mayor. Whatever I say and do, I make it known to everyone around me that I am working for the Lord and not human masters. My standards will not be of the world, but of God. I make sure not to take credit for all that I do, because it is God working through me. He made the desire of my heart to make His name be known, not mine. Before, I would say, I go wherever the road takes me, but now it is, I'll go wherever the Lord takes me. The verse from Philippians 2:3 became one of my driving forces. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above self. I want to thank the Lord for my wife, who through the power of the Holy Spirit forgave me. I pray that our marriage will stay strong. Looking back, I know that the challenges in my life were brought about by the real encounter I had with Jesus Christ. When I finally understood that true salvation gives, it allowed for me to fully submit to God's leading. And now, I know that the journey I have with God is impacting the way I deal with my work and service, my family, and everything else I face in life. I am Gian Soto, once a master of my own self, but now a servant of my Lord and Master Jesus Christ. To Him be all the glory, honor, and praise. Amen. Praise God. Napansin niyo po ba yun? Yung laking transformation. Dati, paraan ko. Ngayon, paraan na ng Diyos. Dati, sarili ko lang. Ngayon, iniisip ko, paano ko magpapagsilbihan ng ibang tao. Ngayon, 19 years na sila. Alam niyo po ba, nasa agap kong chismis? Ay. Iiwan na rin ang babae. Yung kanyang asawa, hindi-divorce na. Kanya lamang, dahil nakakilala sa Panginoon Diyos,
pinatawad niya ang kanyang asawa. Kaya po, hindi dapat natin hinahabol na yung kasalanan. Si Jesus na. Kaya kahit masakit sa atin, niloko, papatawarin mo eh. Bakit? Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Di ba? Kaya sila na umabot ng 19 years. Amen po? Ngayon, bakit ko nasabi? Kasi ito tayo, pakinggan niyo po sa John 13:34. A new commandment I give to you that you love one another. Even if I have loved you, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Grabe, no? Makikita yan sa pamilya natin, makikita yan sa pamilya natin as a Christian. Sabi niya, hindi yung mahalin mo as you love yourself, hindi, as I have loved you. If you truly understood the love of Jesus, yun ang klaseng pagmamahal, willing to die for others. Sabi nga yung willing to die for the person na kapatid mo. Tingnan nyo lang yung katabi nyo. Handa ka ba mamatay para dyan? Pagtingin, mukhang patay na po, pastor. Hindi, tulog lang, tulog. Ikaw talaga, ang totoo niyan, are you really willing to die for that person? Na ang hanapin mo, ano yung makakabuti sa kanya? Friends, dyan tayo makikilala as Christians. Hindi sa dami natin alam sa Bible, kundi ang ating paggalang at pagmamahal sa ating kapwa dahil sa pagmamahal ni Jesus na pinakita sa atin. Amen po? Kaya po sa kasaysayan, biruin nyo, ang Roman Empire, bumagsak yan. Basahin nyo ang Rise of Christianity. Bagsak yan. Bumagsak. Bakit? Because nung hinalanta ang panahon ng buong mundo na ang daming namamatay, ang mga galit sa Christians, iniiwan lang kamag-anak na iligtas lang nila sarili nila. But the Christians, they're willing to stay para alagaan ng mga may sakit na to and even willing to die alang-alang sa kanila. Kaya nga sabi ho, ito na lang, I will end. Sabi ho ng isang bishop, sabi ng isang, wag nyo nang, sabi niya sa later niya sa high priest of Galatia, Julian urged the distribution of grain and why the impious Galileans, yung mga Christians ito kasi, Christians, in addition to their own, support ours. It is shameful that our poor should be wanting our aid. Amazing, no? Bakit ganyan yung mga Christian? Sila pa yung tumutulong sa atin, sila na nga inuusig natin. And yet, sila yung tumutulong dahil sila yung nagmamahal because their God loves them. Amen po? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Alam niyo, it's a time for us to ask ourselves, did I pass the test? Test of believing. Talaga bang si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas? Na I can honestly say, siya na talaga yung desisyon niya na. At kung sakaling magkamali ako, praise God, nakakabalik ako sa Kanya. O pag nagkamali ako, parang gusto kong patunayan na I deserve Him. Kaya sigasig pa ako. Hindi. Kundi wala kang papatunayan sa Diyos. You just admit and continue to be with Him. O sa test of righteous living, talaga bang hinahabol ko ang liwanag? Na yung mga bagay na sa pangdilim, na tinatago-tago ko, talaga bang tinigil ko na ba ito? Talaga bang isinuko ko na ito sa Panginoon Diyos? Can I honestly say that my life is really before the light of God? Na I'm willing to be disciplined, I'm willing to learn, I'm willing to grow, I'm willing to be like Jesus because I now live with Him. Ang test of loving, masasabi ko bang wala akong anumang sama ng loob kahit kanino? Na talaga mayroong paggalang at pagmamahal sa kapwa ko. Nang inisip ko ay sila, hindi ako. Naunahin ko sila, hindi ang sarili ko. Kung sakali man, meron akong ganung pagkakonsensya. Alam mong nasa Panginoon ka kasi hihingi mo ito ng tawad sa Kanya. At hinihingi mo ito dahil gusto mo talagang magbago at talagang gawin ang nakakaluwalhati sa Panginoon. Friends, hindi sinasabi ng Diyos na hindi ka na magkakasala. Tulad na sabi ni Pastor Peter, it's a progressive sanctification. Habang ikaw ay lumalago sa Panginoon, ikay nililinis niya at nagiging kawangis ka ni Kristo Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapatid, before we end, at even sa mga nanonood sa online, kapatid, I'm challenging you. Kung sakali, be honest to God. Kung hindi ka talaga pasado sa test na ito, aminin mo, magsisikat, sabi mo, Panginoong Yesus, patawarin ninyo ako. Bagsak po ako sa test, but I want to pass. I want to pass. Kung ganun din ang loobin mo kayo man nandito sa loob,
bukod dun sa mga nasa online, be humble before God. Lord, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Lord, gusto ko pong pumasa. Gusto ko pong pumasa. Thank you, Jesus. Yes, huwag ka maiya. Be honest to God. Kung malayo ka talaga, Lord, gusto ko pumasa. And doon sa mga nasa online, you ask God, Lord, gusto ko rin pumasa. Thank you, Jesus. Come to me, those who labor in heavily laden, and I'll give you rest. Sabi ng Panginoon, just learn from me, for I'm humble and meek. Gusto ko pumasa. Be humble. Thank you, Jesus. Lord, nakikita niyo mga kamay na ito, they want to pass. They want to make sure, Father God, that they belong to you. And Lord Jesus, I pray to reveal yourself to them and establish that relationship with them. Thank you, Lord God, for their personal conviction to come to you, accept you as their Lord and Savior, and to really follow you, Lord our God, and to grow, Father God, in love with you. Father in heaven, I pray, tulungan niyo po ang mga nagtaas ng kamay na ito to experience the joy, Father God, and the new life that they receive from you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I pray to empower them with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, God. At gayon din, Panginoon, sa mga kapatiran ko dito, aming Ama, you know them. I pray, Lord Jesus, I pray to keep us always, Father God Almighty, as we examine ourselves, to keep us always past the exam. And thank you, Lord Jesus, the eternal life we receive is assured in Christ Jesus. Lord, let Jesus reign in us. Let Jesus live in us. Let Jesus be glorified in our lives. Thank you, Lord. We give you all praise. We give you all glory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. God bless. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan mula sa Live Production Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa'yo. Kamusta Jerry. po kayo? Mabuti naman. Praise God. Para po sa ating first question, Pastor Bong, pagdating po sa ating pananampalataya, paano po ba natin matutukoy ang katotohanan mula sa kasinungalingan? Ayan, nako, importante, kahit sa anumang bagay, alam mo yung totoo. Di ba? Kaya nga, naalala ko, there was a guy na inaaral nila yung totoong jade. So, ang inaaral lang, puro totoong jade, isang jade lang, paulit-ulit lang tinitingnan pa. Sabi niya, kailan ba talaga ako tuturuan? Paano ko namang mali? Nung binigyan siya ng maling jade, biglang, alam niya na kagad, mali to, hindi to totoo. So, kailangan maintindihan mo yung totoong pananampalataya. Ano yung una? Ano yung object? Di ba? Si Jesus Christ. Ano sunod? Sinong klaseng Jesus? Kasi ang dami ng Jesus na naglipa na ngayon sa panahon na to. So you need to know kung sinong Jesus. Tapos, anong klaseng Jesus? Di ba? Kasi importante yun eh. So, and maganda, nandyan lahat yan sa Bible. Nakita mo yan, kaya basahin mo. Hindi ko mo nakabasa ng isang talata, yun na yun. Hindi, ang laki ng Bible, 66 books yan eh. Dapat yan consistent yan sa isa't isa. At nagpapatibay ang bawat aklat sa isang aklat. So, yung claims na yun, hindi pwedeng nagkokontra-kontra. Ayan. Maraming salamat po. At para naman po sa ating pangalawang katanungan, ano ang mga praktikal na pamamaraan upang kami ay mamuhay ng matuwid? Ayan. Ang mga practical na pamaraan galing din sa Diyos. Una, you meditate on His Word. Sabi ng Panginoon Diyos, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then you shall become prosperous and have good success. Ang pangalawa, siyempre, you cannot learn it by yourself. Then learn it with the body of Christ. Nakikita mo how they practically apply it, di ba? Yung sa'yo rin, mai-share mo rin sa kanila kasi we belong into one body. Yan sabi ng Panginoon Diyos na tayo ngayon ay hindi na isa, kundi tayo kasabahagi na ng katawan ni Kristo. So, importante yung mga bagay na yun. At syempre, never kang maglulus ng panalangin. Sabi ng Bible, if you abide in me, amen, my words abide in you, ask whatever you wish, it shall be given you. Kaya sabi niya, you did not choose me, but I chose you, that you will bear fruit, and that your fruit will remain. Ask the Father therefore in my name, and I will do it. So, importante yung prayer. Kasi, yun yung, sabi nga, Lord, you cannot do nothing if you don't abide in me. So, importante yun, na lagi ka nakadikit sa Panginoon Diyos. And of course, ang pinaka-importante, siyempre, yung fellowship din. Importante yung fellowship, na i-share mo rin sa ibang tao about the truth of the gospel, at then makita mo may strengthen yung faith mo, and you bring them to a fellowship where you can grow by making disciples.
Thank you po. And para naman po sa ating last question, bilang bagong Kristiyano, alam naman po natin na kapag bagong Kristiyano po, ang dami na po nating agad gustong gawin para sa Panginoon. Saan po ba tayo dapat mag-focus? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa paglilingkod sa ministry, o sa pagdi-disciple po? Ang unahin mo is to minister to the Lord. Kasi pag nagmi-minister ka sa Diyos, you are worshiping the Lord. Lahat ng gagawin mo is an overflow of your relationship with Jesus. So ang unahin mo is be in love with Jesus. Know Him from His Word, know Him in prayer, and allow yourself to be filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit will lead you kung paano yung mga next steps na gagawin mo sa buhay. On how to serve, on how to disciple, how to minister. Kaya lahat yun is an overflow of your relationship with God. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot po ng aming mga katanungan. And now, CCF family, ilang araw na lamang po at muli nang magaganap ang ating IDC o Intentional Discipleship Conference this coming January 23 to 25, 2025. Para po sa wala pang IDC tickets, maaari pa po kayong kumuha ng overflow tickets kasama ang mga special inclusions nito sa halagang 1,000 pesos only. So make sure po na mag-secure na po kayo ng tickets ngayon dahil konting tickets na lang po ang nalalabi. At para naman po sa may mga ticket na, pwede na po kayong mag-register ng inyo pong workshop. Para kumuha ng ticket or mag-register ng workshop, just visit idc.org.ph. And of course, ang ating pong IDC Limited Edition merchandise ay available pa rin po at maaari pang mabili dito lamang po sa CCF main lobby. So make sure to drop by. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.